Haatak kita sa kadiliman, kung saan wala ka ng kawala. Darating na ang taunang Ganshan Conference sa Anam County. Dito magsisimula ang paghahanap at kalakalan ng mga halamang gamot. Kung ako siya, dito ako magsisimula. Pagdating sa paghahanap ng yaman sa kabundukan, buong T-Road ang sakop niyan. Kung may haamon sa kanyang apprentice sa Ganshan, hindi siya matatakot. Ang tamis mo namang bata ka, napasaya mo ako. Sa pagkakataong ito, ipapatigok ko siya para sa iyo. Ituturo ko sa iyo ang tunay na diskarte ng Tianyangguan. Bakit parang pamilyar ang tunog na ito? Ano ang nangyayari? Ano ba talagang nangyayari dito? Hindi ako baon sa utang, kahit mamatay ako, hinding-hindi ako magkakautang sa inyo. Huang Zing, malinaw ang nakasulat, may utang kang 100 taels. Pihado na ang binti mo, wala ka ng silbi bilang master, kaya magmina ka na lang habang buhay. Kung hindi ka pipirma, Rersbakken kita hanggang sa mamatay ka. Sampung taon ka na sa Huichun Hall, ang utang mong 16 na taels, naging 2,000 na. Nananaginip ka. Teka, pilay ang binti ko, bakit hindi nyo man lang sinabi? Luger, ikaw ang master ni Shenye at anak ng lobo. Sa paningin nyo, isa lang akong hamak na walang utang na loob. Siyam na raang taels para sa gamot. 16 na taels lang ang utang, hindi ba sobra na yan? Matapang ang lalaking ito, hindi siya basta-basta sisuko. Luger, sumusunod lang kami sa utos ng mga nasa itaas, naghahanap buhay lang kami. Dahil ikaw ang master ngayon, ikaw na ang mag-ayos ng pagbabayad ng utang. Hahatiin natin ang 16 na taels, 8 sa akin para iabot sa boss, 8 sa iyo. Napakabukas palad mo naman, Luger. Ang natitirang 8 ay pampagamot na lang sa mga sugat mo. Uncle Huang, ayos ka lang ba? Huwag ka nang magsalita, sumama ka sa akin sa templo at ipapagamot kita kay Dr. Lu. Sabi ni Lolo, kapag may gumawa ng mabuti, dapat itong suklian. Naaalala ko pa ang tulong mo sa akin. Oras na para bumawi, at para sa mga kalaban, hindi dapat nag-iiwan ng ugat ang damo. Mabuti na lang at hindi malala ang bali, magpahinga ka lang ng maigi. Dr. Lu, pakialagaan po siya. Narito na ang bayad para sa gamot. Ako ay isang masamang tao, pero kailangan mong mabuhay para sa ating pamilya.
Sino ang may lakas ng loob na pumasok dito at manggulo? Si Ambassador Lu ito, si Lu Chen. Tama na muna tayo dito. Ang dami mong sinaktan, nasasaktan ka ba dahil feeling mo ay nabiktima ka? Bulag ka. Niloko ka lang ni Captain Zuyiyo at hindi mo man lang namalayan. Sino ba ang nasa likod ng mga taong ito? Paano mo nagawang year-okan ang ulo ni Luge? Dahil nakuha na ang 16 na tails, kalimutan na natin ang nakaraan. Pero ang ginawa nyo sa akin ay isa ring utang na dapat bayaran. Bibigyan ko kayo ng 3 buwan para bayaran ang lahat ng inyong mga utang. Darating na ang Mountain Riding Conference. Ang entablado kung saan magpapakitang gilas ang lahat ng makapangyarihan sa anning. Dito ko susubukin ang bagong manlalaro na yan. Ipakikita ko sa kanya kung sino ang dapat katakutin. Ang anning ay mapanganib. Kung gusto mong mamuno, kailangan mong matutong lumuhod at maging sunod sa Niren. Tingnan natin kung ang batang galing sa putikan ay luluhod bilang aso o tatayo at mamamalamoz ng awa. Ilang araw na ang nakalipas sa Huichun Hall. Tahimik ang lahat. Akala ko ay kikilos na si Yang Yong. Pero wala pa ring nangyayari. Mukhang wala na akong mapapala sa lumang laro na to. Oras na para gumawa ng sarili kong hakbang. Ang mangkok na ito ay para sa aking guro. At ang dalawa naman ay para sa mga master sa Shaosheng Hall. Isang taong snake gallbladder. Hinaluan ng sikretong race eta. Sapat na ito para sa matinding pagsasanay. Lu Chen. Ramdam ko ang lakas ng iyong chi at dugo. Ang iyong pundasyon ay sadyang matatag. Lampas sa karaniwang tao. Ang itinuro ko sa iyo ay bunga ng 8 na patong ng aura. Ito ang susi bago mo marating ang internal na estado. Ito ang lakas ng external force. Masyadong malakas. Pero kulang sa kontrol. Kung lumapit ang kalaban, madali kang malalansi. Ngayon, tingnan natin ang internal force. Malambot pero nakamamatay. Parang seda na kayang hamati sa dugo. Ang internal force ay malinis at mabigat. Magsisimula tayo sa pagsasanay ng braso. Mula balikat hanggang dulo. Huwag kalimutang ibabad sa gamot. Kapag hindi inalagaan, ang mga kalamnan ay mapipinsala sa halip na lumakas. Isang pilak na bag para sa gamot.
Napakamahal naman. Mukhang kailangan ko na namang pumunta sa bundok para maghanap ng pagkakakitaan. Master, balak ko sanang bumalik sa bundok. Mukhang ubos na ang pera. Alam ko na ang tsismis. Sikat na ang pangalan ko sa anning. Tinatawag nila akong Yibo, at yun Tian. Ngunit ang pangalang ito ay parang patalim. Maaari nitong protektahan ang kaibigan. Pero maaari ring makapugot ng leeg. Ang reputasyon ay pabor kung may kakayahan ka. Pero kung wala, ito ay isang sumpa na magdadala sa iyo sa kapahamakan. Kung wala kang abilidad, isa ka lang pobreng bata. Ngunit kung kaya mong panindigan ang iyong pangalan, lahat ay luluhod sa iyo. Ngayon, ang mundo ay nakatingin sa iyo. Kung babalik ka sa bundok ng walang resulta, isa ka lang hamak na disipulo. Patunayan mo ang iyong halaga. Ang pangalan ay may dalang sumpa, pero ang pagsasanay ang magpapatibay sa akin. Kailangang protektahan ang dangal ng sekta at ang mga kayamanan ng mundo. Dito sa shop o sa bundok, kailangan ko ng tapang para harapin ang lahat. May lakas ka ba ng loob na sagutin ang hamon ng tadhana? Master, desidido na ako. Aakyat ako sa bundok para hanapin ang aking landas. Mabuti. Ang hanging humahampas ay hindi makakasakit sa taong may matibay na puso. Dati, nakipagsapalaran ako sa Tian Shoufeng at nagnakaw ng isang misteryosong gamit. Dahil doon, 10 taon akong nakakulong sa Longji. Bawal na akong umakyat. Ngayon, wala na ang proteksyon ko, kaya mag-iingat ka sa bawat hakbang. Ang linyang nut ang dahilan ng aking pagkakapiit. Gamitin mo ang baon ko. Ito ang sandatang ginawa ko noong ako ay mangangaso pa ng lobo. Ito ang Xingxianjiang. Gawa ito sa kahoy na tinamaan ng kidlat. Anim na pung taon ang tanda nito. Taglay nito ang lakas para puksain ang masama. Kahit anong panganib sa bundok, hindi ka tatablan basta hawak mo ito.
At huwag kalimutan ang soul guarding bell na ito. Tunog nito ang magliligaw sa mga multo. Pero hindi sapat ang lakas. Kailangan mo rin ang mapa ni Brother Dong. Siya ang eksperto sa Longji. Siya ang magtuturo sa iyo ng tamang daan. Handa na ang lahat. Panahon na para harapin ang nakatagong panganib. May payo ako sa iyo. Sa tingin ko, dapat nating pasukin ang Cloudless Cave. Huwag kang pupunta roon, Brother Lu. Nasa gitna iyan ng Longji Ridge at napakadelikado. Napakalalim ng kuweba, masikip, at parang isang higanteng maze. Siguradong maliligaw ka lang. Hindi lang yan, punong-puno ng masamang aura at mga espirito ang lugar na iyon. Kahit tanghaling tapat ay hindi mo kakayanin. Kapag pumasok tayo, tiyak na kamatayan ang sasalubong sa atin. Naiintindihan ko ang takot mo, Brother Dong. Pero ang sabi nila, kailangan ng 10 taong pagsasanay para lang makatagal doon. Kung wala kang sapat na galing, hindi ka magtatagumpay at walang mangyayari sa buhay mo. Si Shen Yan ay tanyag. At pinaghirapan niyang gawin akong disipulo. Maraming mata ang nakamasid sa akin ngayon. Naghihintay sila kung ako ba ay tunay na disipulo o isang hanggal lang. Hindi ako pwedeng umuwing luhaan. Kailangan kong magpakitang gilas para mapatunayan ang dangal ng aking master at tumayo sa sarili. Kung mga paa. Kung talagang desidido kang magpakitang gilas para kay Shen Yan,
Hindi na kita pipigilan. Madam, kunin mo ang espada sa study. Brother Dong, napakalaki ng naitulong mo sa akin. Lalo na sa mapa ng bundok. Hiram lang ang mapa, pero hindi ko pwedeng tanggapin ang espada mo. Masyadong mahalaga ito. Huwag kang tumanggi. Kung hindi dahil sa tulong mo, matagal na akong patay. Ituring mo na lang itong utang na loob. Ang espadang ito ay gawa ng general ng Guanxi House. Tinatawag itong 100 cut sword. 30 taels ang ginastos ko rito. Ang espadang ito ay bunga ng higit isang taong pagpapagal ng isang tanyag na general. Regalo ito sa akin noong Ganshan Conference. Napakatalam nito. Pero dahil hindi naman ako sanay sa espada. Sayang lang kung nakatago lang. Mas mabuting sa iyo na lang ito. Gamitin mo para sa iyong misyon. Maging ingat ka sa iyong paglalakbay. Kapatid. Salamat, kapatid. Pagkatapos nating kumain, ihahatid kita sa iyong patutunguhan. Napakatapang ng alak, hindi ko na kaya ang ganito karaming inuman. Binigyan ako ni Brother Dong ng espada. Siguro panahon na para seryosohin ang pag-aaral ng swordsmanship. Teka, nasaan na ang espada? Walang pumupunta sa backyard na ito. Sino ang kumuha sa sandata ko? Ikaw ang nagnakaw ng espada ko. Ang halaga nito ay katumbas ng buhay ko. Ang espadang yun ang tanging pag-asa ko para marating ang tuktok. Paano na lang kung wala yun? Nagkukunwari kang patay. Ha? Kapag inulit mo ang pagnanakaw sa gamit ko, hinding-hindi kita patatawarin. Ang mapa ni Brother Dong ay napakalinaw. Napakalaking tulong nito sa paggalugad ko. Kahit na luma na ang mga halamang gamot na ito, ang pagkuha sa kanila ay nakakaubos din ng oras. Ang focus ko ay Moyen Cave. Hindi dapat masayang ang lakas ko sa mga walang kwentang bagay.
Oras na para bumangon. Hindi ako pwedeng mamatay dito nang walang nararating. Ang pakiramdam na ito, parang may gustong lumabas sa ulo ko. Nasira ba ang kaluluwa ko? Noong huling pumatay ako ng demonyo sa panaginip, ganito rin ang naramdaman ko. Pero ang usok na ito, ang init, pagbati, sugo ng mga Diyos ng bundok. Ikaw ba si Belo? Opo. Ang pangalan ko ay Xiaosang. Nabalitaan kong dumating ang sugo kaya naghanda ako ng pasasalamat. Bakit mo ako tinatawag na sugo? Ang suot ko ay pag-aari ng lumang Mountain God Master. Kaya pala, ang espadang iyan ang sandata ng Mountain God. Luchen ang pangalan ko. Huwag mo na akong tawaging sugo. Salamat sa gamot na ibinigay mo. Bakit, ang matandang fox na yan, siguradong may masamang balak. Pinili tayong kumuha ng damo sa palasyo at nagdala ng trahedya sa bundok. Pinatay siya ng sugo, siya ang ating tagapagligtas. Napanaginipan ko, ang diwa ng dragon ay natupok ng apoy. Xiaosang, bakit ka nagsindi ng insenso? Nag-uusap ba ang ating mga kaluluwa? Kaming mga halaman at hayop, kailangan namin ng Daoist Hall para makipag-usap. Marupok ang kaluluwa, ang usok ng insenso ang nagpapatatag dito. Kaya pala sinasamba ang mga templo, ang usok pala ay proteksyon. Brother Luchen, bakit napakatatag ng kaluluwa mo? Kahit walang insenso, hindi ka matitinag ng hanging malakas. Ngunit hindi ka pa pwedeng lumabas sa araw, baka ka mapinsala ng liwanag nito. Wala akong alam sa mahika, ang lahat ng ito ay dahil sa landas na ibinigay sa akin. Pupunta ka sa Moyun Cave. Sasamahan kita. Magulo ang direksyon doon, maliligaw ang sinumang ordinaryong tao. Napakabigat ng pakiramdam, parang nahuhulog ako. Ang sinabi ni Tan Tian, parang isang panaginip na napakatotoo. Gising na ang diwa. Puntahan natin ang mga regalo mo. Salamat sa kabutihan mo, Xiaosang, pero bawiin mo ang mga halamang ito. Kung kukunin ko lahat, ano na lang ang saysay ng pagkakaibigan natin? Mas mabuting tanggapin ang tiwala kaysa sa mga bagay na walang buhay. Tara na, Xiaosang, kailangan na nating umalis.
Nayanig ang lupa, ang halimaw ay nagising na. Nasa gitna tayo ng katawan ng dragon. Ito ang mapanganib na Devil's Cloud Cave. Dito ka lang, huwag kang aalis, titingnan ko ang daan. Umiwas ka sa masamang hangin para hindi ka makita ng malaking demon. Mukhang uuwi tayong luhaan ngayong araw. Matalino ang batang ito, hindi siya padalos-dalos. Sino yan? Sino ang nagsasalita? Bakit bigla siyang natakot? Napakaduwag naman. Naririnig mo ako, di ba? Sino ka? Wala akong laman at dugo. Paano ako makakapagsalita? Malabo ang paningin ko, hindi kita makita ng maayos. Matagal na akong nakakulong dito sa madilim na kuweba. Maaari mo ba akong tulungan? Napakamapangyarihan mo, Senior, isa lang akong hamak na tao. Simple lang, tulungan mo lang akong lumipat ng pugad. Senior, paano? Wala kang katawan, walang paa o pakpak. Isang libong taon na akong nakakulong dito. Senior, dagat ba talaga ang nandito dati? Oo, dito ang tunay na lugar para sa mga diwa, may palasyo ng dragon dito. Dragon, tulungan mo akong makalabas sa madilim na lugar na ito. Hindi kita pagtatrabahuhin ng walang kapalit. Alam ko kung nasaan ang mga kayamanan, mas mabuti yun kaysa sa hinahanap mo. Gusto kitang tulungan, Senior, pero napakaliit ko para sa gawaing yan. Kapag nagkaroon ako ng kakayahan sa hinaharap, babalik ako. Ayos lang, 1,000 taon na akong naghihintay. Tadhana ang nagdala sa iyo rito. Aasahan ko ang pangako mo pagdating ng panahon. Babalik ako para tulungan kang wakasan ang iyong mga problema. Sige, tatandaan ko ang iyong sinabi. Dalhin mo na ang pagkaing ito, para sa iyo na yan. Tanggapin mo ito. Makakatulong ito para mas lalo kang humusay. Huwag mong kakalimutan ang lahat. Paano naging dagat ang dragon na ito? Kung may dragon nga rito, nasaan ang nilalang na iyon?
Ginoong Yang, balita ko ay gaganapin ang Ganshan Conference. Hindi lang ang County Lord ang darating. Darating din ang mga mararangal na tao mula sa T-Road. Magaling ang iyong impormasyon, Manager Leo. Totoo, may mga taong mahal na darating. Ang ating lalawigan ay pinoprotektahan ng mga maharlika. Mabubuting tao sila. May ipinadala silang representante. Ang aneng ay may yaman ng Longji Ridge. Ang Ganshan Conference ang pinakamahalagang kaganapan. Kailangang maghanda ng lahat. Ipakita ninyo ang inyong galing sa harap ng mga bisita. Dapat kong sabihin, ang mamumuno sa komperensya. Walang iba kundi si Yang Zin ng Weichun Hall. Sino ba namang hindi nakakakilala sa kanya? Bata pa si Yang Zin. Ngunit siya ay may matibay na loob. At ang kanyang pana, tila gawa ng isang Diyos. Hanggat may mga kasama si Yang Zin na pamilyar sa lugar. Tradisyonal na mga batas. Dadalhin sila sa kailaliman ng Longji Ridge. Doon, tanging ang tunay na lakas ang magtatakda. Lahat ay masusubok sa bawat hakbang. Si Yang Zin ay bata pa lamang. Kulang pa siya sa karanasan. Paano siya makikipagsabayan kay Dongye? Isang veterano na sanay sa agos ng dugo. Higit sa lahat, nabalitaan ko na si Shenye ay mayroon na ring mahusay na tagapagmana. Isang batang bayani. Punong-puno ng potensyal. Tingnan nyo, narito na si Shenye. Hindi siya mahilig pumasok sa bundok. Hindi rin siya dumadalo sa komperensya. Ngayon, nandito siya. Diyos ko. Narito rin ang 7 tagapamahala ng Shashengguan, at pati na si Dongba, si Dongye. Dumating na rin sila. Ngayong taon, napaka-engrande ng pagtitipon. Salamat.